Naktampucha, blinking. Tignan nga natin kung saan naabot pa ng Marikina. So 6 months na ginagamit ko na itong Suzuki Abenis. Sinet natin yung trip A. Tapos tignan natin consumption sa ilang kilometro ang tatakbohin mula dito sa Greenfield hanggang Marikina, and check din natin gas consumption, and blinking na siya. Actually kanina pa to blinking pag alis ko pa lang sa Marikina pero ngayon check natin magkano at hanggang saan ang aabutin ni Abino. Uy, salamat ha. Kanina pang umaga, papasok pa lang ako, Marikina pa lang, nag-blink na to, nag-empty na eh. So nakapunta na ako dito sa Greenfields, tapos babalik na ulit ako ng Marikina. So dito ko pa lang maisusukat yung consumption and yung trip meter nya. Kailangan ma-maintain natin tong eco mode indicator na to para siguradong nakaka-save tayo ng fuel. So 40, nasa 40, 36 below, good span. So ganyan, para makatipid siguro tayo is lalaro-laruin natin yung ating gas, yung throttle natin. Ganyan, 40, 47, 48, 50. So pag-aakit na ng 50, minor. Pag ganito, buwelo, and then freewheeling na lang. Makakatipid-tipid din tayo pag freewheeling. So pag medyo mabagal, pitik ulit ng gas, and then pag mabilis, minor, freewheeling. Diretso na yan, pitik ng konti. So quick update, nandito na ako sa may Green Meadows, Valle Verde. So mula Greenfield hanggang dito ay nakaka 4 kilometers na ako. At ang average gas consumption na naitala ni Abino ay 51.5 kilometers per liter. So hindi pa tapos yan, wala pa tayo sa Marikina eh. So continuous lang tayo sa paglakbay, dire-diretso lang ang biyahe. Siyempre eco mode lang tayo, 40 to 50 kilometers lang ang takbuhan. Takbong pugita lang tayo, pugita. Malamang yung mga Suzuki Abenis at Bergman na owners and riders na makaka-relate dito sa video na to. So mula Greenfield District papunta, pauwi ng Marikina, blinking na to kaninang umaga pag alis ko hanggang sa makarating ako ng office. Ngayong gabi syempre blinking pa rin, pero ngayon ko lang masusukat. So gusto kong sukatin mula doon sa office hanggang Marikina, tapos blinking na yung gas indicator ko. 6 months ko na ginagamit to, titignan ko lang o susukatin ko ngayon kung matipid pa rin ba ang Suzuki Abenis. 6 months na to, inaaraw-araw ko pa to. Okay, so larong eco mode lang tayo, hanggang 50 lang yung max speed ko Hindi ko kailangan mag-rat-rat dahil wala namang karera, wala akong hinahabol. Eco mode lang. Takbong ano lang tayo, takbong pogi. Medyo bilisan natin, nasa 40 lang tayo 50, titik pababa, 50, titik pababa. Yan. Pag nag 50, pitik.
O di ba yung takbong 40, 50, o nandito na tayo sa Eastwood, no? Ay, o tama, Libis. Dito na tayo, lagpas na nga yung Eastwood eh. So nasa Libis na ako. Ito yung overpass papuntang Katipunan na to eh. So update, nandito na ako sa Libis, pa-boundary na ng Quezon City at Marikina. So, kung makikita nyo, kakaanan na po ako dito. Kaso huminto itong pick up. Ang naitatakbo natin ay nasa 7.3 kilometers na. At ang kanyang gas consumption ay nasa 58.2 kilometers per liter. Ayan ang mas 7.5 kilometers by 58.4. Alright, update po, nasa Marikina Riverbanks na at aabalahin pa po tayo dito ng mga pulis dito, no? Tingnan natin, syempre anuhan din natin ng ano ulit to. Tayo muna natin. Sir, good evening. Tanong ko lang kung na-accept nyo yung digital ID natin and ORCR. Okay naman sir, walang problema dyan. Apo, galing po sa portal. Pero dala ko po yung physical nandito po, pati yung mga papeles. Zoom nyo na lang po para... Expired na yung ano mo ah. Expired na yung ano mo ah. Ay hindi sir, bago yan. 3 years po ito eh. Ha? Extended? 3 years po, 3 years. Yung ano niya, yung rehistro. November lang po ito. 2023 pa to eh. Oh, last year po, November. March oh, March. Ha? Oo. Sir, ano mo ba? March yan ba? Eh, makalala sa ilalim naman. Hindi, 2027. Ay, yung ano niya? Wala kayong printout copy, sir? Meron sir, andun sa loob. Malapas yung printout copy na. Okay. November lang to nakuha. Pinapayagan na naman sa portal yung driver's license na. Pagka yung ORCR natin, kailangan printout copy. Print out po, ano. Dito naman to, okay. So, parang sa portal. parang diploma na lahat yung Yung, ang matindi, yung CR, parang Yan, dito ng sir yung license. thank you sir. Parang dito ng lupa. 3 years. Kaya nga, opo. Thank you sir. Thank you, thank you. Thank you. Laki no, parang dito lang yung lupa. Nakapiraso lang eh. Thank you sir. So, meron lang mga ibang paglilinaw ang ating kapulisan, ano. So, ang driver's license pala, yung galing sa portal, yung digital ID, no? No honor nila yun. Pero pagdating kasi sa ORCR daw is kailangan tignan daw yung printout. So ngayon ko lang na-encounter yan compared dun sa mga naunang video ko na na-checkpoint din ako. So hindi na inusisat ng pulis yung printed na ORCR, tinignan lang talaga doon sa cellphone ko. Pero ito sila, ano, siguro may bago silang mga chine-check. Kaya kailangan dala nyo yung backup nyo tulad ng ginawa ko, diba? Dala ko yung mga backup papers printed o yung mga actual ID or actual na print copy ng papeles ng motor or sasakyan nyo. So para pag hinahanap, diba, supporting documents lang yun. Pero kung nakita nyo, diba, unang binigay ko agad cellphone, so chinek naman nila galing sa portal. So yun. So mabalik tayo. Nandito na, malapit na ako sa tulay ng Marikina. Actually nasa De La Peña na ako, no. Jesus De La Peña. So nakamula doon sa Greenfields hanggang dito is nakaka 10.6 kilometers na ako.
Pahinto pa nga tayo doon sa checkpoint kanina. At ang ating gas consumption ay maabot na ng 63.4 per liter. Ganun ba talaga kabait si Suzuki? Ayan o, 10.8 at 63.4 kilometers per liter. So kaya naman pala natin na swabing takbuhan lang, yung mga 40-50 na takbuhan. Hindi na kailangan magaganyan maghahataw-hataw overtake, no? Kasi makakarating din naman tayo sa pupuntahan natin ng ganitong swabing takbuhan lang. Mas tipid pa sa gas, diba? So 11.3 kilometers at 64 kilometers per liter. Yan yung gas consumption natin. Sananana, sananana. Yara yara sananana, sananana. Ayan, ito dyan, maraming panggas yan. Kaya ako kailangang mataw ka. Mataw ka hanggang gusto mo. Brad, naka Bergman ka, diba? Bago lang to, hindi ko pa nasusubukan. Pero Abenis. Pero talaga bang ganyang simula sa Greenfield, no? Blinking na siya. 64 kilometers per liter. Ganun katipid. 12.7 na yung naiktatakbo ko. 12 kilometers na. 63.9 yung gas consumption niya. Ang tipid, ano? Ayos pala to, ha? Pero dyan ganun ka rin, nakakaabot ka rin. Parehas ng makina, no? Ang ingatan mo lang po yung ice. ISC. Paano ba nasisira yun? Pagka yung start ka, tapos butong ka agad, hindi mo pinapatakbo doon sa... Hindi mo pinapatapos yung dilaw, oo. Pagka nagkasira ka ng ganun, pa-diagnose mo naman. Pa? Diagnose. Papadiagnose pa. Doon sa may palating. Saan yun? Suzuki. Service center. So, hindi pala maganda yung mga dito lang. Ay, what? Hindi ako sabihin. Oo. Kasi sasabihin nila, manual natin. Tapos, kung ano-ano man, palitan natin ng pang-aero. Oo. Yung mga Muslim na sinasabi. Kung kasi, kung ano yung nakalagay sa motor natin. Yun talaga dapat, no? Yun yung sa kanya eh. Pero hindi ko pa naman nasusubukan na yung hindi natatapos. Laging pinatatapos ko muna yung niya, yung animation. Ang nangyari sa akin sa BGC. Oo. Bigla nagkaulian ng yung mga roving na Oo. illegal parking. Nagulat ako na sa likod ko na. Naipatakbo mo na agad. Pag start ko, buti na lang. Yun na, nawalan ako ng minor na. Namamatay na. Balik na ako sa kasa para paggawa. Bawat paggawa ko 600. Nagagawa naman. Kaso mabalik din. Ano man siya. No, pinadiagnose. Makikita nila yung error doon, buburahin mo. Hanggang ngayon, nahawa na siya. Okay, size pala. Kailan yung Palateo, Pasig Palateo. Okay. Malap. Doon pinapagawa. Lagi nga sinasabi. Kasi hindi yan nakapix doon yan. Paano yung kasi minsan, bisinusiyang ko, magpe-play minsan Click yan ako. Oo. Ha? Nagpe-flick? Empty na yan. Simula pa nung nandun pa ako sa Greenfield. Minsan kasi binuksan ko, siyempre mag-anime, animation. Atras ko ng konti, namatay agad yung animation. Hindi na tumutuloy yung animation niya. Isa din yun. So kailangan wag mo igagalawin, no? Kaya mo lang siya. Okay. Sige Brad, thank you Kaya ingat. Ayos tong biyahe ko pa uwi So pag-test na ako ng gas consumption. Meron pa akong konting information na may share na naman ulit tungkol sa checkpoint. Tapos nabigyan pa ako ng tip ni Joyrider, ni Joyride sa pag-maintain ng ISC nito ng Suzuki Abenis. So tip lang, sabi niya, dahil Bergman yung gamit niya, parehas lang naman ang makina ng Suzuki Bergman at Abenis. Pag susi nyo, pag on nyo ng makina, susi, hayaan nyo muna patapos yung animation bago nyo i-push button para hindi masira ang ISC.
At isa pa na share niya is kapag nag-start kayo ng motor nyo, huwag nyo hahayaan na umandar yung mga gulong. Kasi napansin ko dati yan, na mag-i-start ako ng makina ko, pag bukas ko na susi, na medyo hindi level yung kalsada, naatras ako ng bahagya ba, umatras yung gulong ko. Imbis na magtuloy ng matapos ang maayos yung pag-animation ng panel, nawala agad. So parang na-interrupt. So isa din daw yun sa cause sa pagkakasira ng ISC. So pag nasira daw ang ISC, dalhin daw sa Pasig, sa Palateo ba yun? Palateo, Pasig, yung sa Suzuki main office or main casa. Kasi daw idadiagnose daw nila yung error sa ISC nito para na-delete na yung na-erase na nila yung ISC error. Hindi nyo na kailangan ipa-maintain pa ulit yung yung ISC. So hindi rin pala advisable yung manual setting ng ISC. Alright, so nandito na ako sa aming kalsada. So quick update ay nakaka 13.8. So konting lakad pa, aabutan ng 14 kilometers to. 14 kilometers at 62.1 kilometers per liter sa gas. Matipid. Ayos.